Ethics in technology. Unlike business ethics, ethical technology is about ensuring there is a moral relationship that exists between technology and user. Ang ethics in technology ay tungkol sa tamang relasyon ng mga tao at teknolohiya. Hindi lang ito tungkol sa negosyo o kita po, kundi siguradihin na makatao at moral ang paggamit ng teknolohiya. Halimbawa na lang po, kapag may AI sa school, dapat gamitin ito para tulungan ang mga guro o estudyante, hindi po para palitan ang guro. Emerging ethical dilemmas in science and technology. New ethical problems regarding the use of science and technology are always arising. When it is right to use science and technology to apply to real-life scenarios, and when those it is impede human rights. Habang lumalago ang teknolohiya, may mga bagong problema na lumalabas. Kailan ba tama na gamitin ang science and technology para makatulong sa tao? At kailan nga ba ito lumalabag sa karapatang pangtao? Health tracking and the digital twin dilemma. Should organized be able to create your twin in code and experience on it to advance healthcare initiative, and when those that become a practice of exploitation. Halimbawa na lang nito yung health tracking. Yung mga smartwatch na sinusubaybayan yung mga heart rate natin o sleep natin, maganda siya para sa kalusugan, pero paano kung ibenta nila yung mga health data natin na sa mga insurance company? Technology and privacy. Neurotechnology is nothing new, but new advances allow to use technology to graduate change behavior or through pattern poses severe question about the privacy. So, may mga bagong technology na pwedeng baguhin ang pag-iisip o ugali ng tao. Maganda siya para sa mental health treatment, pero pwede rin itong abusuhin para kontrolin ang mga tao. Genetic engineering. While processing great potential for health and the recovery for damaging genetic mutation, there are considerable ethical considerations that surround the editing of the human genome. Ang genetic engineering ay tungkol sa pagbabago ng genes ng tao. Malaki ang potential nito kasi pwedeng makatulong sa kalusugan. Halimbawa, pagtanggal ng sakit na namamana o pag-ayos ng sirang genes. Pero may malaking tanong. Tama ba na baguhin natin ang natural na pagkatao ng tao? Pwede natin gamitin ang genetic engineering para maiwasan ang sakit gaya ng cancer o diabetes. Pero may takot din kasi baka gamitin ito para pumili ng pisikal na itsura ng bata gaya ng kulay ng mata o height. Ang tawag dito minsan ay designer baby. At malaking usapin ito sa ethics of technology. While there is a lessened chance for loss of life, there are sincere ethical problems with weaponizing technology. At what point do we trust
our technology to fight a war for us? Ang weaponization of technology naman ay paggamit ng modernong technology para sa mga armas o digmaan. Oo, mas mababa ang chance na mamatay agad ang sundalo kasi machine na ang ginagamit. Pero malaki problema pa rin kasi baka mawalan ng kontrol ang mga tao. Ethical decision in technology should not be taken lightly. If we believe that technology can help to solve the world problems, addressing the ethics involved is the only way to get there. Usapan ang technology, hindi dapat basta-basta lang ang desisyon. Oo, nakakatulong ang technology para mas resolba ang mga problema sa mundo, gaya na lang ng kalusugan, communication, and education. Pero kung hindi natin pag-iisipan ng tama at mali sa paggamit nito, baka mas makasama pa kaysa makatulong. Kaya mahalaga na laging may kasamang ethics o tamang prinsipyo para makasigurado na nakakabuti ito sa lahat.